Hello, sound check. Good morning po, heartmates, and good morning din sa mga online viewers natin. Settled down po muna tayo at lumapit po tayo sa mabuting Diyos. Bago po tayo lumapit sa mabuting Diyos is I encourage everyone na i-share po yung ating live stream. Bibigyan ko po kayo ng ilang segundo. Okay na po ba, heartmates? After po niyan is, pwede na po natin i-silent yung ano natin at mag-focus na po tayo sa Panginoon. Tayo pong lahat ay lumapit sa mabuting Diyos. Yes, hallelujah, Lord of Father, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil isang pagkakataon na naman, Panginoon, na magtungo kami, Panginoon, sa iglesia na to, Panginoon. Mga pupunta, Panginoon, bigyan mo ng excitement, Panginoon, ng mga puso nila, Panginoon, na ang pagdulog sa iyong iglesia, Panginoon, ay makakatulong, Panginoon, upang mas mapalapit pa, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Kundi may patutunguhan ito, Panginoon, at purpose ito, Panginoon, para mag-walk worthy, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil isang pagkakataon na naman, Panginoon, ang binigay mo sa amin, Panginoon, upang magbigay puri sa iyo, Panginoon, at ang kanilang mga puso, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoon, upang mas maglalim pa sa iyo, Panginoon. Na dinadalangin ko, Panginoon, sa maghapong ito, Panginoon, at tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos.
Good morning po sa ating lahat. Pakibati po ang ating mga katabi. Tayo po ba'y nagagalak sa umagang ito pinagsama-sama tayo ni Lord? Amen. Amen. Pwede po bang kamayan natin siguro tatlo? Yan, tatlong kapatid natin. High five, up here, shake hands. And let's welcome each other in the presence of the Lord na sobra-sobra. Sobra-sobra yung kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Yung buhay pa lang natin at yung buhay ng katabi natin ngayon ay sobra-sobrang blessing sa bawat isa sa atin. Kaya pwede po ba this morning, hindi lang tayo aawit dahil required, dahil nakatingin yung song. Tumitingin kasi yung song leader sa mata kapag kumakanta, ganyan. Sana hindi lang po yun yung dahilan natin or para ma-feel good lang tayo sa umagang ito, kundi kakanta tayo dahil sobra-sobra yung joy na natanggap natin simula nung nakilala natin si Jesus. Sino dito masaya na nakilala niya si Jesus? Amen. Kaya hiyan, amen. At palapakan natin ng Diyos sa umagang ito. Pasasalamat natin sa Panginoon itong pag-awit at pagpalakpak natin sa Kanya. Come on, church! Hey! Let's all clap together. Simbolo na tayo'y nagpapasalamat sa Diyos. Lord, we thank you this morning. Binigay mo po kaming ng puso. Lord, na buhay, tumitibok. Hindi lang yon, Panginoon. Binigyan mo po kami ng joy sa puso namin. Labis na galak ang aming nararamdaman pagkat ikaw, Lord, ay nasa aming buhay. Let's sing all together. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Itaas natin ang ating kamay. Aking kamay, itataas ka. Ngalan mo'y luwalhatiin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasaya! Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Sabi pa, pupurihin ka daw sa bawat galaw. Pwede po ba tayong gumalaw? From left to right, ihindak po natin yung paa natin. As we sing. Tataas. Tataas ang ngalan mo, magpakailanman. Magpakailanman. Sino po dito yung nanghina buong linggo? Pero hindi nagpatinag dahil ang Diyos ang nagbigay ng kalakasan sa atin. Amen! Sabihin natin, awitin po natin to sa Panginoon. Lord, thank you sa lakas na meron kami ngayon. Sa taglay mong lakas. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo, magpakailanman.
mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Sabay-sabay nating awitin. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pwede ba natin sabayan yung energy ng dance team? Pupurihin We want to raise our hands. sa bawat galang. Itataas! Itataas ang ngalan mo, magpakailanman. Napakasaya! Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo, magpakailanman. For the last time. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas. Itataas ang ngalan mo, magpakailanman. Yes, Jesus! Napupurihan ka po namin, Panginoon. Patuloy natin ipalakpak yung ating kamay sa Panginoon. As we read this verse na patuloy pong nagbibigay sa atin ng kasiyahan, knowing na merong isang Diyos na nagmahal po sa bawat isa sa atin. Pakitignan yung katabi natin. Pakitignan po natin yung katabi natin. May isang Diyos na lumingap po sa bawat isa po sa atin. Sinasabi po dito in 2 Corinthians chapter 5 verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Amen. Patuloy tayong tinatawagan ng Panginoon na sa kanyang pag-alay ng buhay, inialay niya yung kanyang buhay sa krus. Imagine, yung dugo ng Panginoon ang tumigis upang tayo po'y malinis sa ating mga kasalanan. Hindi para mabuhay tayo para sa ating sarili, kundi para sa Kanya na. Tinatawagan tayo ng Panginoon na patuloy po nating ialay ang ating mga buhay. Hindi po para sa mundo na ito, kundi para sa Kanya. Sa Diyos na nag-alay ng Kanyang buhay at umibig ng wagas para po sa ating lahat. Kaya Panginoon, salamat, nagpapasalamat kami. Dahil yung buhay na ito, Lord, ay binigyan mo ng kahulugan. Mga buhay, Panginoon, na hindi po namin alam yung direksyon namin dati, Panginoon. Kala po namin ang buhay, Lord, ay walang kabuluhan. Salamat, Panginoon, na ngayon, Lord, nalaman po namin na kami po pala ay sobrang importante sa iyo, Panginoon. Upang ikaw ay mamatay sa krus. Upang isipin, Panginoon, yung kaparusahan, Lord, na ayaw mo pong maranasan ng bawat isa. Ang gusto mo, Panginoon, ay mabuhay po kami para sa iyo.
Mabuhay kami sa piling mo, Panginoon, sapagkat sa piling mo, Lord, nandun na lahat ng kailangan po namin. Ang presensya mo, Panginoon, ay enough upang magkaroon kami, Panginoon, ng lubos na kagalakan na matagal na po namin hinahanap sa kung saan-saan man, Panginoon. Ang dalangin po namin, Lord, sa gabing ito, sa umagang ito, Lord, hindi lang po kami makaawit upang marinig namin yung aming mga sarili, kundi makaawit kami, Panginoon, para mabigyan ka namin ng pasasalamat. Sa buhay na ito, Panginoon, na binigyan mo ng panibagong kahulugan at panibagong purpose as we walk with you, Jesus. We thank you, Lord. If you, right now, ay nagsastruggle na isurrender ang iyong buhay sa Panginoon, think of the cross. Think of the blood of Jesus. Think of the love na matagal-tagal na nating hinahanap. Matagpuan nawa natin ito sa piling ng Diyos sa umagang ito. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap namin, Panginoon, ang kalooban mo. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka sa amin. Maghari ka. Ulitin po natin. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Lord, we invite you sa mga buhay po namin. Pagharian mo, Lord, yung puso po namin, yung aming pag-iisip, bawat bahagi ng buhay po namin, Lord. Gusto po namin na ikaw ang maghari dito. Isa pa nating awitin. Nanunumbalik. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Minsan pa,
maghari ka. Patuloy natin awitin sa ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. bawat paghinga. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas. Buong lakas itatanghal kita. Bawat paghinga. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas. Buong lakas itatanghal kita. Sa umagang ito, Panginoon, hinihingi po namin ng kapatawaran, Panginoon. Ang mga buhay namin, Lord, nalayo sa'yo. Lord, isinusuko po namin ang bawat kasalanan, Panginoon. Na siyang humahantang, Panginoon, para hindi ka po namin makita ng lubos. Ito ang daan, Panginoon. Pang kami ay patuloy, Panginoon, na lumaya. Ito ang paraan, Panginoon, para patuloy po namin kayo maitaas sa mga buhay po namin. Sa pagtanggap po namin sa iyo, Panginoong Jesus, naway tanggapin mo, Lord, ang mga buhay po namin ito. Nawa ay tanggapin ang buhay na lahat, nakalulugod sa iyong harapan. Isa pa nating ulitin, nawa ay tanggapin. Nawa ay tanggapin ang buhay na lahat, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga, pagpitig ng puso'y mag-aalay sa'yo
habang dinadama natin yung paghinga, yung hininga na meron tayo ngayon na bigay ng Panginoon. Awitin natin. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal. For the last time. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Buong lakas itatanghal kita. Buong lakas itatanghal kita. Palakpakan natin ng Diyos. Lord, sobra kami nagpapasalamat sa buhay, sa bawat paghinga at pagpintig ng puso na meron kami ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami nabubuhay dahil po at para sa iyo. Ang dalangin po namin, Lord, patuloy kaming magbigay ng papuri bawat segundo, Lord. Bawat paghinga at pagtibok ng puso na meron kami. We thank you, ikaw ang tinatanghal namin sa aming mga buhay, aming Diyos at Hari na si Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung pumalakpak sa Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Good morning, heartmates. Good morning po sa lahat. Good morning din po sa mga naka-online natin dyan. Dumako na po tayo sa ating pagkakaloob. Sa umagang ito, aking ibibigay ang verse na ito. Share ko lang. Sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, ayan po. Ang talatang ito po ay, sinulat po ito ni Apostol Pablo. Ipinakikita po dito, ang pagbibigay daw po ay hindi po napipilitan lamang, kundi galing po sa ating puso na may saya at hindi po sa pilitan ito at may pagmamahal sa Diyos. Ang ating pong tithes or ating handog, kaloob, ay paraan daw po ito para sa papasalamat natin sa ating Panginoon at pagtitiwala po sa Kanya. Amen po ba?
Amen. Sige po, bago po magkaloob ay atin pong ipagpe-pray muna po ang ating tatanggapin pong kaloob. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa pagpapala at biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin. Salamat po sa kalakasan sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, dahil nandyan ka po sa aming mga buhay. Napakabuti mo at tapat ka po sa aming mga buhay. Sa amin pong tatanggapin na kaloob, nawa po, Panginoon, ay magamit po ito sa maayos at maparangalan ka po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan po, pwede na po tayong magkaloob. Ano ko nga po lang muna, sorry po, ano ko muna, ito pala pong maliit sa offering po, at ito naman pong sa malaki, sa tithes po natin, para po sa ating church po, sa pagbabayad po ng mga kailangan natin sa ating church. Sige po, maaari na po tayo magkaloob. Naurong pa siya. Sorry naman. Ayan po. Tataas din po natin at ipapanalangin po ang ating natanggap na kaloob. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa aming natanggap na kaloob. Nawa po, Panginoon, ay patuloy mo kaming bigyan ng mabuting puso, Panginoon, at turuan mo po kami kung paano po magbigay at bukas palad po sa pagbibigay sa iyo, aming Diyos. Salamat po sa mga kaloob na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay dalangin ko po na ang bawat isa na kapatiran na nagkaloob po sa iyo ay patuloy mong bigyan ng kalakasan. Pagpalain mo din po sila, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen and amen.
Good morning, Heartmates! Ayan. Napakaganda po ng ating awitan ngayong umaga para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. Siyempre, kamusta rin po ang bawat isa? Ayan. Ayan. And siyempre, kamusta rin po ang ating mga kapatid sa online? Ayan. Please don't forget to like and comment and share ang ating online live Sunday worship service. Ayan. Siyempre po, welcome rin kay Niel. Ayan, kay Francesca, John Paul, and Axel. Ayan, welcome po sa Heart Community Church. Ayan, syempre po, tuloy-tuloy po rin po tayo sa ating magawain. Kung pagod ka na sa ingay ng mundo, tara't mag-recharge tayo kasama ng mga ka-heartmates at ng ating Panginoon. Ayan, recharge per night, Wednesday, 7 p.m., on-site and via Google Meet. Ayan. Heart Journey, knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. Join the discipleship group now. Ayan. For our fellowship po, Youth Ablaze, every Sunday po yan, 2 p.m. Sa mga kabataan po namin dyan, pwede po kayo sa amin mag-join mamaya para lalong mas malawak at mas masaya ang Youth Ablaze mamaya. Ministries, music, ushering, finance, admin, production, and outreach. Since we are also preparing for stronger and mas malawak na campus hangout sa darating na pasukan na yan, join our ministries now. Bible studies and more, please free to top us if we interested po na mag-open for Bible studies. Ayan. Beat the Hit the campaign now on our 11th month. Ayan. Praise the Lord. Ayan. And please follow us on our social media para lagi po tayong updated. Ayan. FB, IG, TikTok, and YouTube channel. You can search Heartmates po or Heart Community Church. Ayan. Once again, we will like to congratulate ang mga kapatid natin na nabaptize na this family day. Ayan. Ayan. Yan, syempre, hindi po ito pwede mawala ngayong umaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Word of God and presentation of heart IDs by our senior pastor, Pastor Marlon Manassas. God. Yan. Good morning, everyone. Ang dami nito, pero nasa na yung mga binaptize natin? Ayan. But anyways, yung iba ay hindi makakahabol kasi, I don't know, may busy. But anyways, kasama natin sila online. And I think we are still one in spirit. And we're here to give the certificate, okay, sa ating mga kapatid na binaptize. Certificate of Baptism. This acknowledgement that Ronel Marcos, tayo po dito sa harapan. Dale Gian Pelismino. Ayan, wait lang ha. Lagay mo lang dito. Sige, pakibot na lang, Pastor. Ayan. Christine Joy Santiago. Hannah Marie Caguingin. Clea Shailene Meneses. Wow. Pangarap niya yan eh. Janica Pahanustan. Wala, absent. Absent. Jamila, ayan, nasa online sila sa ano. Ayan. John Paul Calonso. Wala rin sila, John Paul. At si Mary J. Calonso. Okay? Hope has joyfully and lovingly declared her irrevocable faith through the sacrament of water baptism. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Congratulations, heartmates. There is one body, one spirit, just as you were called to one hope, when you were called one Lord, one faith, one baptism, and God, the Father of all, who is over and all, through all, and in all. Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. Dated this 11th of May, 2026, at Hasmin Street, Balangkas, Valenzuela City. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Nasa inyo na natin yung mga certificates. At syempre, dahil nabigay na, yun ni Pastor Romar, thank you Pastor Romar sa support. Ang laking bagay talaga pag meron tayong support, ano. Andito po yung inyo pong mga, anong tawag dito? Bag tag, which is, it's a reminder for us na tayo po ay merong pamilya
dito po sa Heart Community Church. Ayan po, sila po meron yan. Kung gusto po natin magkakaroon po nito, is approach lang po kayo nang sa ganun magkapag-undergo po kayo ng ating pong discipleship. So God bless everyone. Picture po tayo. Dito ka kalay para matangkad ka kalay. Hindi ka pa rin pumantay, oh. Congratulations, everyone. Sige po. Salamat, mga kapatid. Ayan. Ay. Kasi dapat kanina pa ito eh. Once again, good morning everyone. Minsan papalakpakan natin ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, napakabuti po ng ating Panginoon because despite ng mga pinagdadaanan po natin sa buhay, God don't allow na tayo po ay ma-stranded sa ating tahanan and somehow, hindi po natin marinig ang mensahe po ng ating Panginoon. We're still on our series, Walk Worthy, okay? Yung first message po natin, pinag-usapan po natin, Worthy of the Gospel, which is the foundation. Then last Sunday, we talk about tongue check, na check niyo ba yung ating mga dila, yung mga lumalabas sa ating mga bibig kasi baka mamaya hindi natin sinasala yung sinasabi natin na somehow we are not aware na nakakasakit na pala tayo. Tingin sa katabi. Ayun, sabi mo sa kanya, ikaw nakakasakit ka na minsan. Kaya dapat tongue check po tayo. Nang sa ganun, maging blessing po tayo. And right now, let's talk about ito pong pangatlong message po natin. Please open your Bible with me once again in Philippians chapter 2, beginning from verse 1 to 11. Walk worthy, ang ating tema. In Philippians chapter 2, beginning from verse 1 to 11, yan, open nyo yung Bible niyo kung meron man, or phone na merong app na Bible, mas maganda. Kung wala naman, focus po kayo sa screen kasi po meron po tayong PowerPoint. Sabi po dito, so if there's any encouragement in Christ and comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being at the same mind, having the same love, being in full accord and one and of one mind. Do nothing from selfish ambitions or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Next po natin, ang sabi po rito, let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Tuloy po natin, verse 8, and being found in human form, and humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And last verse, verse 11, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Samahan niyo po ako manalangin panandalian. Father in heaven, once again, we glorify your name, O God, at gusto po namin magpasalamat pa sa iyo sa umagang ito because sa simula pa lamang, Panginoon, binigyan mo kami ng pagsamba na tumatagos sa aming mga puso, Lord. Lord, kung pwede lang po kaming hindi tumigil umawit, Panginoon, magpuri po sa iyo, Panginoon, so be it. But Lord, alam po namin na merong ang mensaheng nais marinig ng bawat isa po sa amin na mas makakatulong at mas mahalaga sa amin po mga buhay. Kaya naman, Panginoon, let your Holy Spirit move in our midst, sanctify us, Panginoon, nang sa ganon, wala pong salita na mula sa iyo, Panginoon, na siya pong makalampas sa amin pong buhay. But rather, Lord Jesus, let your Spirit, Panginoon, help us. Open our minds and hearts, Panginoon, nang sa ganon, tuluyan po naming mayakap, makuha po ng buo, Panginoon, ano po yung mensaheng nais mong ipahayag para po sa amin. Lord, tulungan mo kami sa umagang ito. Huwag mong hayaan, Panginoon, madaya po kami ng kaaway ng dyablo. But rather, Lord Jesus, hayaan mo ang kapangyarihan mo lamang, ang pangalan mo lamang ang maitaas. At wala pong sino man ang maitaas. Lord Jesus, ikaw lamang, Panginoon, ang matanghal, madakila sa umagang ito ang aming dilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Basahin natin sa wikang Tagalog. Ayan. Sabi po rito, Pilipos chapter 2, beginning from verse 1 to 11. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan, ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig.
mayroong pakiisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, mabuklod kayo ng isang pag-ibig, magkaisa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ng iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Jesucristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at mamuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Verse 10 to 11, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalaluwalhati ng Diyos Ama. Napakagandang mensahe mula sa ating Panginoon. Alam niyo po, wala pong ibang gustong sabihin dito ang ating Panginoon bukod sa tayo po ay magpatuloy na may kagalakan sa ating puso, but rather, tayo po ay sumandal sa ating Panginoon. Alam niyo po this morning, sa panahon ngayon, parang ang gulo-gulo na, tama? Pag nanood ka ng TV, ang gulo-gulo. Merong sumisigaw na, pag di ako pumapasok, hinahanap niyo ako. Pag pumapasok ako, ano ba naman yan? Naging ganyan ka ba? Minsan ganyan tayo na, pag pumapasok ako, hinahanap niyo ako. Pag di ako pumapasok, hindi mo alam kung saan lugar. At tayong bilang tao na mamamayang Pilipino, parang kanimo yung wala ng pag-asa sa atin. Tama? Naiintindihan natin. Alam niyo po sa panahon ngayon, hindi lang po yun ang problema. Maraming tao ang gustong mapansin, tingin sa sarili, tingin sa katabi. Gustong mapansin, ma-recognize, o di naman kaya gusto niyang parati siyang nauna or ahead. Meron bang kilalang mga ganyan tao? Gusto niya, siya yung magaling, siya yung apple of the eye, siya yung dapat mas kapansin-pansin, etc. Minsan, kahit sa ministry, may mga ganun din. Minsan sa relationship, may mga ganun din, gustong napapansin sila. Or sa social media, yung mga mahilig mag-post, FB, sino dito mahilig mag-post? Yung konting keyboard, post. Tama? Yung konting magandang view, may magandang ilaw lang, picture muna. Ganyan na ganyan. Maraming ganyan. Nagturan na, okay? Minsan sa relationship sa social media, madaling mahulog sa pride at pagiging self-centered. Yun naman yun eh. The more na pinipilit mo, parati mong hinahanap, dapat naiintindihan ako, dapat concerned sila sa akin, dapat ako yung priority, dapat ako yung napapansin. Ang nangyayari po sa atin, hindi natin namamalaya, nagiging self-centered na po tayo. Sabihin natin sabay-sabay, self-centered. Ibig sabihin, nagiging makasarili. Pero bilang believers, bilang Kristiyano, taas ang kamay ng mga Kristiyano, tinawag ng ating Panginoon. Bilang believers, iba ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoong Jesus. Gusto kong maintindihan ninyo na ang tunay na greatness sa Christian life ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon. Okay? Yung kagalingan, hindi nakikita porkit may posisyon ka, magaling ka, tingin sa katabi. Okay? Hindi porkit ikaw yung pastor, magaling ka. Hindi porkit ikaw yung may ministeryo, ikaw yung may gift, ikaw yung may talent, magaling ka. Lahat po tayo may kanya-kanyang galing. Kung di sa lalim ng humility. Ang taas po, ang greatness po ng isang tao, ng isang mananampalataya, hindi po base sa kanyang emosyon, hindi po base sa kanyang posisyon, ito ay base kung paano siya nagpapakumbaba. Tingin ulit sa katabi. Nagpapakumbaba ba yan? Okay? Ang pinakamagandang example nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus mismo. Especially when we read Philippians chapter 2, beginning from verse 1 to 11, it talks about kung paano bang nagpakumbaba ang ating Panginoon. Kaya hinighlight ka ron, bagamat siya yung hari, bagamat siya yung Diyos, hindi niya pinilit na ipakita na siya'y kapantay ng Diyos, but rather, siya po ay nagpakumbaba sa atin at tayo po ay kanyang pinaglingkuran. At to the point na siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, dito po natin makikita yung totoong pagpapakumbaba ng ating Panginoon na kahit siya'y Diyos, pinili niyang magpakumbaba para sa ikaliligtas ng tao. Kaya naman, when we say walk worthy, dapat meron tayong walk with
humility. Yan po yung title po natin sa umagang ito. Walk with humility. Kasi po, pinag-uusapan po natin yung journey po natin as a Christian. And actually, kahit di ka mananampalataya, more on more, makaka-relate po tayo. Pasensya na po, may sabit eh. Excuse me. Ayaw pa rin mawala. But anyways, walk with humility. When we say walk with humility, humility that honors the Lord Jesus Christ. Kapag tayo po ay nagpapakumbaba, hindi po ibig sabihin nagiging maliit tayong tao, tingin sa katabi. But rather, pinapakita lang natin na pinaparangalan natin ng ating Panginoon. Pastor, paano po ba ako magkakaroon ng ganitong klase ng attitude? Paano po ba ako magpapakumbaba? Ready na po ba kayo? 3 bagay po ang gusto ko pong marinig po ninyo. 3 bagay na magtuturo sa atin kung bakit mahalaga na tayo po ay humble. Kapag kadalasan hindi po natin napapractice yung nagiging humble po tayo, hindi mo namamalayan, nagiging hambog tayo. Pag hindi humble, hambog. Tingin sa katabi. Ano ka kapatid? Tanong mo siya, ano ka ba dyan? Humble or hambog? Okay? Kaya naman, pag-usapan natin, I have here 3 things to ponder para mas makita natin kung gaano kahalaga ang pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Ang sabi po rito sa verse 1 to 3, ayan, ang sabi po dyan, so if there is any encouragement in Christ Jesus, any comfort of love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, which is pinag-usapan po natin ng ating pong heart as one. Any affection and sympathy, complete my joy, being in the same mind, having the same love, being in full accord, and of one mind. Tignan nyo itong mabuti. Sabi niya ron, at the same mind, having the same love, iisa parehas ng isipan, iisa ang laman ng puso, actually magkasama yan. Hindi pwedeng magkahiwalayan yung puso at isipan. Hindi pwedeng sabihin mo, ay, kasi sabi ng puso ko, mahal ko siya eh. Pero sabi ng isip ko, ayaw na. Hindi walang ganun na dapat magkaparehas yan. Same mind, having the same love, being in full accord of one mind. Nag-iisa tayo. Do nothing, listen to this, from selfish ambition or conceit. Okay. Pastor, paano po yun? Ano pong selfish ambition? Yan po ba yung sobrang taas na pangarap? Hindi po ganun yun. But rather, yung feeling mo, eto dapat yung tingin sa'yo, o di naman kaya dapat masigit ka sa ganito. Nakukuha ninyo? Tingnan nyo to. Sabi dito, but in humility or pagpapakumbaba, count others more significant than yourselves. Count others more significant than yourselves. Ulitin ko po. In humility, count others more significant than yourselves. Mas isipin natin na hindi lang tayo yung mahalaga. Nakiintindihan po natin. Alam nyo po, tayo po ay nagiging selfish pag hindi mo nakikita na hindi lang ikaw yung mahalaga. Yang katabi mo, mahalaga rin yan. Okay? Kasi bilang tao, hindi natin namamalayan. Hindi po kasi ako okay, pastor eh. Meron po akong nararamdamang hindi okay eh. Okay lang naman yan. Kasi ibig sabihin, tao ka kasi. Normal na hindi ka naging okay. But don't focus sa iyong nararamdaman. Are you with me? Are you getting my point? Kasi the more na masyado kang focus sa iyong nararamdaman, hindi mo na napapansin na yung nararamdaman mo nakaka-apekto na rin ng iba. At di mo napapansin, meron palang mas mabigat yung pinagdadaanan kaysa sa iyo. Are you with me? Okay, kaya naman number 1, humility in our mindset. When we talk about walk with humility, dapat meron tayo nito. Humility in our mindset. Sabi natin sabay-sabay, mindset. Ulitin pa, 1, 2, 3, mindset. Mindset. So napakahalaga na ang unang binabago natin sa ating mga sarili ay ang ating pong mga isipan. Alam niyo po, kung ikaw ay emosyonal, ang una mong dapat i-work out, mindset. Kung ikaw ay pala magagalitin, ang una mong isipin dapat, ayusin yung mindset mo. Kung ikaw ay mabilis mainis, ang dapat mong unahin, mindset. Kung mabilis uminit ang ulo mo, dapat mindset. Mindsetting ba? Napaka-importante ng mindsetting. Napaka-importante na una nating inaayos yung ating isipan. Because number 1, corrupted mind can ruin everything. Hello? Kapag corrupted ang iyong isipan, kapag hindi maganda ang iyong nasa isipan, minsan, hindi naman iniisip ng katabi mo, yung iniisip mo, pero iniisip mo na iniisip niya yung iniisip mo. Pastor, ang gulo mo ha? Ano? Totoo po ito. Okay? Ito po ay realidad.
na-experience ko tong bagay na ito. I'm not teaching this kasi malakas po si pastor. Hindi po ganon. Wala pong malakas sa atin. Tingin sa katabi. Mahina po tayo lahat. Pero napakahalaga that we admit na mahina tayo at kailangan natin ng tulong. At napaka-importante na ang unang-unang tulong na pwede natin ilagay sa ating mga sarili is magkaroon tayo ng puso na marunong magpakumbaba. Humility in mindset, isipin mo, hindi dapat nakafocus sa iyong sarili. Tingnan nyo ito mabuti. Ang sabi nga dito ng Romans chapter 12, okay, verse 3, ang sabi dito, for by grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think. Hindi lumipat. Ayun. Not to think to himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Isipin natin yung mga bagay na mas makakabuti, hindi lang sa atin, but rather mas makakabuti sa iba. Humility in our mindset. Okay? Sabi nga ron, count others more significant than yourself. Mas isipin mo na hindi lang ikaw yung importante. Alam niyo po sa company, sa school, pag inisip mo na hindi lang ikaw yung importante, mas mapapahalagahan mo yung ginagawa ng iba. Kadalasan kaya hindi natin mabalyo yung ginagawa ng mga tao sa paligid natin. Kasi masyado tayong concerned sa ating nararamdaman. Tama? Tanong, sino rito walang problema? Ha? O, tingnan nyo to. Sino rito alam niya na meron siyang mabigat na problema? Taas ang kamay. Yung walang problema, bibigyan namin. Sino rito kahit anong sabihin ko, hindi magtataas ng kamay? Oh. In reality, lahat po tayo may problema. Tama? Magkakaiba. May problema, maaring para sa'yo, madali lang yon, magaling ka, di ba? Okay na yun. Which is good. Ibig sabihin na pag tagumpayan mo yung problema mayroon ako. Pero hindi ibig sabihin, okay, na magkakaroon ako ng ibang problema, kakayanin mo. Maybe yung ibang problemang maliit lang sa akin, sa'yo naman malaki. So, magkakaiba eh. Pero hindi ibig sabihin, we need to compare kung ano yung ating mga pinagdaanan. Hindi, wala ka sa nararamdaman ko. Ayun na naman yan. Wala ka sa nararamdaman ko. Mas masakit yung aking nararamdaman. Mas mabigat yung aking nararamdaman. Sino ba hindi nakakaramdam na mabigat? Hello? Isa lang naman sinasabi ng ating Panginoon eh. Kapag ikaw ay nakakaranas ng kabigatan, lumapit ka sa Diyos. Hello? Hello, may kausap po ba ako? Kasi kung hindi ka lumalapit sa ating Panginoon, there's a problem inside you. Ibig sabihin, hindi mo kapanatagan ng ating Panginoong Jesus. Hindi talaga klaro kung ano talaga sa'yo si Jesus. Nagsisimula ang humility sa tamang pag-iisip. Gusto ko maintindihan ninyo. Nagsisimula ang humility sa tamang pag-iisip. Hindi ibig sabihin ng humility ay mababa ang tingin mo sa sarili mo. Gusto ko maintindihan nyo to ha. Pag pinag-usapan natin yung humility, hindi ibig sabihin, mababa na yung pagkatao mo. Hindi po ganun. Okay? Kasi akala nung iba, kaya ayaw nila magpakumbaba, kasi kapag nagpakumbaba sila, abay, wala na, bababa na ako. Yuyurakan na lang. Hindi po ganun. Hindi po ganon yung pagpapakumbaba. Kapag tayo ay nagpakumbaba, hindi ibig sabihin, mababa na yung value natin. Kung marunong kang mag-value ng iba, dapat marunong ka rin magpakumbaba. Are you with me? Humble people are teachable and willing to listen. Yan po yung katotohanan. Yung mga taong humble, okay, sila po yung teachable heart eh. Yung andaling turuan. Yung pag binato mo ng wisdom, makikita niya, ay, oo nga, no, tama nga, yun yung tulong sa akin. Pero yung hindi humble, hindi yung mayabang, tingin sa sarili, alam niyo po yung kayabangan, hindi naman inaamin yan eh. Tama, ako po isa na po sa mga taong mayabang. Okay? Gusto ko dati, lagi akong bida eh. Di ba? Minsan nga sa kantahan, ay, hindi ako papadaig dyan. Kunyari, may nakita akong dati yun nung medyo pang-contest pa yung boses ko. Pag merong kumakanta dyan na, oy, walang dating yan. Pangit nang, hintayin nyo lang kapag ako kumanta dyan, tatahimik yung mga yan. May ganun akong may ganun akong puso talaga eh. But eventually, binabago ng ating Panginoon eh. Hindi naman kasi tulong eh. At hindi rin tayo nagiging teachable. Pansinin natin mabuti. Kapag may mga pagkakataon, we are corrected by someone. Okay, tingnan nyo ito mabuti. Kahit gaano ka-concern sa'yo, hindi mo nakikita yung concern eh. Kapag hindi teachable yung puso mo eh. Tama? Kapag hindi mo makikita yung concern, feeling mo, binabasag yung trip mo. Feeling mo, sinasaktan ka lang. And actually, hindi ka teachable pagka ganon. Hello?
Kasi tingnan niyo ito mabuti. Meron ba rito kung napapansin niya agad kapag meron siya nagagawang hindi maganda? Especially, napapansin mo ba parate lahat ng sinasabi mo kung tama ba o hindi? Hindi naman eh. Minsan malalaman mo lang mali yan kapag may nag-correct sa'yo. Minsan nga kahit pabiro eh. Tama? Yung mga, especially yung mga nagkakaedad, mga ano na yan eh, maramdamin na yan eh. Kaya naman be careful sa pagbibiro. Kasi po, hindi po siya nakakatulong sa atin. And somehow, if we don't know how to accept na tayo po ay nagkakamali, ito po yung problema. Nahihirapan na rin po tayo magpakumbaba. Sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 2, when pride comes, ito nga yung totoong problema kasi. Yung pride eh. Okay? Kapag umiral yung pride, okay, then comes disgrace. Wala na. Nasisira na. Kahit gaano kaayos yung relasyon, kapag puro pride yung umiiral, walang naayos. But with the humble is wisdom. Pag punong-puno tayo ng pagpapakumbaba, punong-puno rin po tayo ng kaalaman mula sa Diyos. Amen po ba? Punong-puno po tayo ng kaalaman. Anong gusto mong pumasok sa puso mo? Kaalaman mula sa Diyos o pride? It's so easy na sabihin, gusto ko po, Pastor, gusto ko po yung kaalaman mula sa ating Panginoon eh. But, iba po yung nangyayari kadalasan. Kadalasan ang umiiral sa atin. Pride. Sa mag-asawa, kaya minsan nagsasalpok, pride yung problema. Alam niyo po, ako po ay dominante. Okay? Pero syempre, si Mrs. meron ding, iba rin yung upbringing ni Mrs. Okay lang na love. Upbringing ni Mrs. Strong eh. Strong independent woman eh. Di ba? Ay, mga tayo, talagang strong independent woman talaga naman eh. Kaya may mga pagkakataon, pag nagsabay kami, away talaga yan. Mahati ang Red Sea. Ganon. Kasi nga, hindi magpapatalo. Isang ma-pride, isang dominant, tapos isang strong independent woman, wala na. Ano na mangyayari? Maghahalo ng balat sa tinalupan. But eventually, dapat kahit ikaw yung dominante, hindi lang po sa side kasi Pastor, hindi ganoon. Dapat both side, dapat willing magpakumbaba. Kasi pag walang marunong bumaba sa inyo, disgrace yung mangyayari. Magulo eh. Sa mag-asawa, minsan may mga pagkakataon, akala kasi natin, tingnan nyo itong mabuti. Nung makailan, meron akong kausap, di ba? Sabi niya, nga Pastor eh, na-practice po yung tongue check ko. Sabi ko sa kanya, you have to, forgive. Kasi ganoon talaga eh. Hindi naman talaga tayo perfecto eh. May mga magkakasala tayo eh. Sabi ko sa kanya, kailangan mo lang talagang ibaba yung pride kadalasan eh. Hindi ibig sabihin tumahimik ka, masasettle yung problema. Tingnan nyo to, maraming ganito. Tapos sabihin nyo ako mali imbis na magsalita, i-open up ninyo yung problema, ang ginagawa, mas pinipiling, tumahimik. Tama mali. Yun yung problema kasi. Alam niyo po, ang pananahimik, hindi po parating solusyon yan. Okay? May mga pagkakataon, kailangan mong i-voice out. Pero syempre, samahan mo ng pagpapakumbaba. Okay? Kapag pride yung umiral, wala na, guguho na yan. Wala nang matatapos, wala nang mangyayari. Ang sabi nga dito, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Nagets ninyo? Iyon pala yung pagpapakumbaba. Sabi ni C.S. Lewis, importante yung nagpapakumbaba tayo. Importante na sa isipan pa lang natin, capable tayo na mag-isip kung paano tayo magpapakumbaba. So number 1, humility in mindset. Number 2, ang sabi po dito, sabi po sa verse 4, if I'm not mistaken, ang sabi ron, let each of you look not only to his own interest. Tingnan niyo itong mabuti. Ganito raw yung pagpapakumbaba. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Hindi lang yung gusto mo dapat yung hinahanap mo. Okay? Hindi lang yung, ano ba yung gusto ko? Parang mamaya, may nakita akong ron eh. Ano ba yung mga pagkain natin yun? Merong poncan, ano pa? Siomay, siopaw, suman, ano pa ba? Dami Ano pa? Shanghai. Parang may nakita ko rung niluluto ni Ninang Beng eh. Hello, si Ninang Beng nanonood. Sitaw. Di ba? Parang trip ko yung sitaw mamaya. Total, wala naman dito mahilig sa gulay. Ako lang kakain ng sitaw mamaya. Beneficial ako. Gets niyo?
Pag inubos ko yung sitaw, ang takaw naman ni pastor. Eh, yun pala, hindi ko napansin, meron pala may gusto ng sitaw. Okay? So, ibig sabihin, napakasimple, huwag mo lang isipin yung gusto mo. And minsan kaya nagsasalpok eh. Tingnan ito mabuti. Iniisip lang, dapat yung ako yung susunod dapat. Ito dapat yung gusto ko, ito dapat yung gusto ko, ito yung tama, ito yung tama. Alam niyo, minsan na-review ako niyan eh. Kasi gusto mo lang eh. Yung ikaw lang yung masunod eh. Ayaw ka na baka mamanood ni Mir. Na-review ko, which is, napaisip ako, no? Kasi minsan akala mo, porque mas komportable sa'yo, okay na. Hello? Komportable ako, di, okay, ito na lang. Ikaw na lang mag-adjust. Hindi po ganun. May mga pagkakataon, kailangan mo lang i-admit na kailangan mo rin mag-adjust. Hello? Hindi pwedeng ikaw lang yung mag-adjust. Are you getting my point? Sa trabaho, hindi pwede ikaw lang mag-a-adjust, dapat lahat mag-a-adjust. Sa pamilya, hindi lang dapat isa yung mag-a-adjust, dapat lahat mag-a-adjust. Nang sa ganon, nag-meet tayo halfway. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Kasi pag wala pong pagkakasundo-sundo, diyan po na mas lalong gumugulo. Kaya pangalawa, humility in our ministry. Napaka-importante nito. Ministry, when we say ministry, hindi lang yung mga bagay na ginagawa natin inside the church. But rather yung ginagawa natin outside the church, it's also part of the ministry. Look not only to your own interests, but also to the interests of others. Ang tunay na servant, ang tunay na lingkod ng ating Panginoon, ng Diyos, hindi naghahanap ng spotlight. Hindi literal na ilaw What I'm trying to say, hindi siya nagsisik ng attention seeker. Alam niyo po, ang ministeryo po sa Panginoon, hindi po pag minakita kayo pastor, ay si pastor ano yan? Ang galing yan, malamang malaki sahod niyan. Kala nyo lang yun. Yeah? Pero hindi natin hinahabol yun. Why? It's all about the ministry. It's not about serving sa tao. It's all about serving God. Are you getting my point? Naalala mo ba yung panahon na nabaptize tayo, tinanggap natin ng ating Panginoon? Ang saya-saya mo, may mga pagkakataon na iyak ka pa kasi talagang naranasan mo yung kilos ng ating Panginoon. Then eventually nagkaroon ng problema, dumaan ka sa mga pagsubok, meron kayong kakaalitan or whatsoever, hindi ko alam kung ano man yon. Then eventually, ang dali nating isuko ang ating Panginoon sa ibang bagay. Or hindi naman kaya, gumagawa tayo ng sariling dahilan para isuko lang natin yung ating Panginoon na nagligtas at umibig sa atin. Alam niyo po kung totoong tunay, yung naramdaman nating pag-ibig sa ating Panginoon, I tell you, there's no reason para ipagpalit mo ang Diyos. Hello? Walang dahilan para ipagpalit natin ang ating Panginoon. Kahit simpleng pagtulong o pag-encourage, malaking bagay yon sa mata ng Diyos. Hindi po lahat ng ministeryo inside the church ay masasabi mong nakakatulong talaga, beneficial. May mga pagkakataon, ginagawa mo lang yon to show off na meron kang ministeryo. Masasabi mo lang na meron kang ministeryo. But listen to this, kahit walang nakatingin, pwede kang maglingkod sa Panginoon. Pag nasa bahay ka, nakita mong marumi yung pinggan, ano gagawin ng mga kabataan kadalasan? Matutulog, no? Hindi maghuhugas ng pinggan. Pero pagkakain, nauna pang kakain yan. Paghugas ng pinggan, nagreklamo. Listen to this. Be thankful kasi meron ka pang hinugas ng pinggan. So bakit po? Tignan niyo itong mabuti. Napakasimple lang ng logic. Marami kang hinugas ng pinggan, ibig sabihin, patuloy na nagpo-provide sa inyo ang ating Panginoon na makakain. Matakot ka pag wala ka ng hinugas ng pinggan. Ibig sabihin wala na kumakain sa inyo. Naiintindihan ninyo? So, humility in ministry. Kahit simpleng pagtulong o pag-encourage, malaking bagay na yon para sa Diyos. Tinitignan nyo ng ating Panginoon. Mark chapter 4 verse 45, For even the Son of Man came not to be served, but to serve. Tignan nyo itong mabuti. Si Jesus nga pumunta rito sa lupa para maglingkod, paglingkuran tayo Tapos gusto mo pinaglilingkuran ka. Tama? Yung hindi lang naabutan ng tubig, nagtatampo. O, merong ganyan. Hindi lang natira ng kanin, nagtatampo. O, meron bang ganyan? Sabi mo sa kanya, huwag ka na magtampo. Bati na tayo. Huwag ka na magtampo. Okay? But to serve and to give His life as a ransom for many. Alam mo yun, tingnan nyo itong mabuti, na ultimong buhay niya, inihandog niya para sa atin, to be a ransom, okay? Para sa ating buhay, maging kapalit ng ating buong buhay, para ipakita lang na He is willing to serve.
hindi siya para paglingkuran, kundi para maglingkod para sa atin. In Galatians chapter 5 verse 13, for you were called for freedom, brothers. Tingnan niyo ito mabuti. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Malaya po tayong lahat. Amen po ba? At pinilaya tayo ng ating Panginoon. Pero huwag mong abusuhin yung kalayaan na yan para masunod yung layaw ng laman. Naiintindihan natin? Para masunog lang yung gusto mo. Para lang, alam mo yun, para ikaw lang yung napapansin. Hindi ganoon. But rather, para mahulog ka sa pagkakasala. But through love, serve one another. Ito yung gustong sabihin ng Galatians ni Peter, ni Paul. Kung tunay mong naramdaman yung pag-ibig ng ating Panginoon, mahalin mo rin yung katabi mo. Maglingkod ka na may pag-ibig. Importante yun eh. Hindi ka parating paglilingkuran. Dapat ikaw yung matutong maglingkod na may pag-ibig. Ang sabi nga rito, the measure of life is not its duration, but its donation. Kita niyo? Hindi ito sa kung ano yung tagal, kung kailan ma-expired or whatsoever, yung na-experience mong love. Hindi eh. But rather kung ano yung may bibigay mo pabalik. Yung pala yun. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Okay? So, dalawang bagay. Number 1, ministry, humility in our mindset. Pangalawa, humility in our ministry. Then the last one, ang sabi dito, and being found in human form, verse 8, he humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Okay? Nagpakumbaba ang ating Panginoon na humantong sa kamatayan, kanyang kamatayan, at pagkamatay sa krus ng Kalbaryo para ipakita yung kanyang pagsunod. Okay? Even death on the cross. Okay? Number 1, humility in our mindset. The second one, humility in our ministry. Then lastly, humility in our master. Humility in our master. Kasi sabi ron, he humbled himself by becoming obedient. Okay? Though he is king, though siya po ay Diyos, but listen to this, he humbled himself by becoming obedient. Sumusunod pa rin si Kristo sa kanyang Ama. To the point of death, hanggang sa mamatay sa oras ng Kalbaryo. Si Jesus ang perfect picture ng humility, sa totoo lang. Kung meron tayong pagbabasihan ng pagpapakumbaba o humility, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pwede ba palapakan natin si Jesus? Yun po yung perfect picture eh. Kaya nga, kahit siya yung hari, naglingkod siya. Kahit siya yung Diyos, naglingkod siya. Hindi niya inantay na siya ay paglingkuran. Pwede naman yun eh. Pagbaba niya sa lupa, sige, paglingkuran niyo ako kasi ako yung magliligtas sa inyo eh. Pwede naman gawin ng ating Panginoon yun. Listen to this. Real humility obeys God even when it's hard and painful. Ano yung ibig kong sabihin? Ang totoong pagpapakumbaba sa Diyos, okay, ay pagpapakumbaba, okay, na sa moment na mahirap na yung sitwasyon mo, at kahit ang sakit-sakit na, sumusunod at nagpapatuloy ka pa rin sa Diyos. Ang tanong, hanggang saan ka nagpapatuloy? Ano ang limitasyon ng iyong paglilingkod? Alam niyo po, kadalasan ang babaw po ng dahilan po natin to stop ministering sa ating Panginoon. Nakakala mo, pag di ka nagministeryo, tulong yun. Nakakapag di ka naglingkod sa Panginoon, tinulungan mo yung sarili mo. Hindi. You just feed yourselves ng maling motives. You just feed yung sarili na makakalooban na gusto ng dyablo sa iyong buhay. And eventually, you will realize, hindi lang ikaw yung nasisira. Even your family nasisira. Even yung mga tao sa paligid mo nasisira. Kahit yung tingin mo sa mga tao, nasisira din. Gets nila natin? Naiintindihan ninyo? Ito po ay nangyayari. It is general na nangyayari. Alam niyo po, noong nakaraan may tumawag po sa akin is talking about kung ano yung gagawin sa kanyang paglilingkod. Kasi nga, nahihirapan siya because family problem, di ba? Trabaho or whatsoever. Sabi ko sa kanya, sabi ko, Brad, lingkod tayo ng Panginoon eh. And if you truly experience the love of God, papayag ka pa bang umatras? Alam niyo, umiyak siya. Oo nga po, pastor eh. Sabi niya, okay lang, huwag na akong tawagin pastor kasi magkabaro naman tayo. May mga pagkakataon, ganun talaga eh, buhay eh. To the point na parang nandun ka na sa edge mo, ayoko na. Atras na lang ako, balik na lang ako sa dati. Balik na lang ako sa dati kasi mas okay yun eh. Kailan naging okay yun?
Yung bumalik ka sa dati mong buhay, ay, alam mo yon, hinango ka ng Panginoon from darkness to light. Kinuha ka ng Panginoon sa putik, tapos pinaliguan ka ng Diyos. Ang sarap maligo, lalo na ngayong init-init. Tama? Sino rito na-experience na makapag-swimming? Pagkatapos mag-swimming, maglilinis ka ng basa ulit na damit. Kunyari nag-swimming ka, basa ka. Pag magbibihis ka na, susuot ka ulit ng pinanligo mo. Hindi. Magsusuot ka ng malinis eh. Ang sarap ng pakiramdam pag galing ka sa tubig, humahon ka, tapos nagbihis ka, puporma ka, ang sarap, parang presko. Tama? Papayag ka ba na babalik ka ulit doon sa lusak? Lulusong ka ulit sa kasalanan, inahon ka na nga ng Panginoon doon, inayos ka na nga ng Panginoon sa pangit na buhay, babalik ka ulit doon sa pangit. Hello? Gusto niyo ba yung pangit? Ayaw. Tama? Ayaw mo na yung pangit na buhay eh. Hindi naman ibig sabihin pangit na buhay is nasa kahirapan lang. Hindi po ganon. Pag sinabi natin magandang buhay, hindi ibig sabihin puro kayamanan lang. Hindi ganon. Nandun pa rin yung problema. Pero yung difference, meron kang Kristo. May peace. At the moment na nawawala na yung peace sa yung puso, tanongin mo yung sarili mo, meron pa bang Kristo? How is your devotion? How is your commitment sa ating Panginoon? Naglalaylo. Yun yung problema. So, napaka-importante na yung meron tayong humility sa ating Master, sa ating Panginoong Jesus. Okay? Real humility obeys even when it's hard and painful. Ang sabi nga rito sa John chapter 13, 14 to 15, if then you, Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash another's feet. Okay? Sabi ng Panginoon, for I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Gawin mo naman sa iba. Okay? Parang ganun yung gusto sabihin ng ating Panginoon. Huwag kang papayag na ikaw pa rin yung iniisip hanggang ngayon. Ikaw naman yung mag-isip sa iba. Tama. Pwede naman yun. Tama? Kung sa tingin mo, pastor, kailangan ko talaga ng tulong pa sa ngayon eh. Kapatid, hindi naman habang buhay. Parati mong iisipin na kailangan ko ng tulong. Minsan, may capable ka na to help other people eh. Minsan kasi yung mindset natin na capable ka na sumuporta to help other people. Kasi ang batayan mo, dapat magaang na yung buhay, wala ng problema. I tell you, hindi po mawawala ang problema. Hanggat nabubuhay ka, may problema. Sabi mo sa katabi mo, mga kapatid, buhay ka ba? Kung buhay ka, may problema. Believe me, kung buhay ka, may problema. Now, kung meron kang problema, maganda yan kasi buhay ka pa. Gets natin? Ibig sabihin, may kaparaanan naman dyan ng ating Panginoong Jesus. And it's time for you to help naman yung iba. Huwag naman parating ikaw yung lang iisipin. Nakapagod kaya yun? Sabi mo sa katabi mo, nakapagod kaya yun? Alam mo yun, parang ganito lang mindset eh. Mindset natatawa ako kasi ang tagal na nito siguro, way back 2014, ayan, yung mga siguro first preaching ko yan. Nag-preach ako ng isang sermon, nakalimutan ko na kung ano yung sermon ko. Biglang may nag-comment, Pastor, pangalanan mo na lang ako. Gusto ko sabihin sa kanya, kung ito yung panahon ngayon natin, sa panahon dati, sabi ko sa kanya, kapatid, marami akong iniisip para isipin ka. Tama? Minsan kapag tinaman tayo ng message, si Pastor, pinatatamaan ako, hindi ka nga nagkukwento kay Pastor eh. So, may mga pagkakataon, kinakausap tayo ng ating Panginoon, pero akala natin, okay, pinapatamaan tayo. Humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Magpakumbaba tayo sa ating Panginoon, and believe me, ang ating Panginoon, itataas tayo. Okay? There is no true greatness except in humility. There is no true greatness except in humility. Sabi ni John Ruskin, ang humility ay hindi kahinaan, brothers and sisters. Pag pakumbaba ka, hindi ibig sabihin mahina ka. Ito ay pagiging katulad ni Kristo. Amen? Ito ay pagiging katulad ni Kristo. Kapag humble tayo, nagiging healthy ang relationship, nagiging genuine ang ministry, at mas makikita sa atin ang ating Panginoong Jesus sa buhay po natin. Remember, God does not only use talented people. He uses humble people. God does not only use talented people, He uses humble people. Ang tanong,
Humble ka ba? Gusto mo bang magpagamit sa Panginoon? Gusto bang gamitin ka ng Panginoon? And walk worthy. Okay? Mamuhay tayo ng merong humility sa ating Panginoon. Sige po. Remember 3 things. Tandaan po natin. Number 1, humility in mindset. Number 2, humility in our ministry. And last one, humility in our master. Tayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. And para sa ating breakout question, pag-isipan po natin ito, pagbulay-bulayan po natin ito mamaya. Sa anong area ng buhay mo gusto mong turuan ka na God para magpakumbaba? Sa anong area ng buhay mo gusto kang turuan ni Jesus o ni Lord, ni God, ng humility? Alam niyo po, napaka-importante po nito. Pag-isipan natin mabuti nang sa ganon, mas makita natin itinutuwid ng ating Panginoon ng ating buhay. Samahan niyo po ako manalangin. Father in heaven, once again, we are so grateful, O God, because we know, O God, na sa umagang ito ay kumikilos ka, gumagalaw ka sa aming pong buhay. And this morning, Lord Jesus, narinig po namin ang mensahe, Panginoon, na napakahalaga po sa amin, na kadalasang hindi na po namin pinagtutuunan ng pansin. Ito po ay ang pagpapakumbaba. Right now, Lord Jesus, alam ko po, Panginoon, marami kang tinuturo sa amin, sa inyo pong lingkod, especially. Kailangan po namin mayakap ng gusto yung humility. Nakagaya mo, Panginoon. If we want to walk worthy, O God, hindi lang po kami lalakad, Panginoon, na binabantayan yung aming po mga dila. Importante po ito, Panginoon. But also, we walk with humility. Being humble, Panginoon. Lord, forgive us, O God, kung may mga pagkakataon, sarili po namin yung nasusunod. Forgive us, O God, kung may mga pagkakataon, mas madalas po namin binibigyan ng pansin ang aming mga sarili, ang aming po mga emosyon. Forgive us, O God. At hindi na po namin naging concern yung mga nasa tabi po namin na parang kami lang po dapat yung pagtuunan ng pansin. Kami lang po yung mahalaga. And this morning, O God, teach us, O God, to please you, Lord. Because we know, Lord Jesus, na kung di po namin matututunan magpakumbaba sa aming Master, sa iyo, Panginoong Jesus, mas lalo pong gugulo ang aming buhay. Kaya naman, Lord, pwede po ba, Panginoon, minsan pa, maghari ka sa aming mga buhay? Pumasok ka sa aming mga puso at makita po namin yung kahalagahan na kami, Panginoon, ay tinawag mo para magpakumbaba. Habang tayo nananalangin, naway magministeryo sa atin ang awit na ito. Let it be our prayers sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa amin, Lord. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon, Panginoong Jesus, maghari ka, O God. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Maghari ka. Yes, Lord. Awitin natin sa Panginoon. Lord, durugin mo, Panginoon. Ano mang kayabangan, Panginoon. Ano mang pag-iiba ka sarili sa aming puso, Panginoon, sa oras na ito. And teach us, Panginoon, to be humble, Lord, sa iyong harapan. At ito po yung maging mindset po namin. Maghari ka, Panginoon. Hallelujah. Oh! Maghari ka.
Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko. Buhay ko. Sa puso ko, Panginoon. Sa puso ko. Hallelujah. Panginoong Jesus, maghari. Awitin natin mula sa simula. Lord, ayusin mo ang aming mga puso. Hayaan mo manumbalik, Panginoon, ang aming isipan sa iyo. At ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas ng aming pong buhay. Nanunumbalik sa iyong paglinga. Yes, Lord. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Minsan pa, Nanunumbalik sa iyong paglinga. dinadalangin, Panginoon, Ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. maghari ka, Panginoon. Awitin natin para sa Diyos. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko. Sa puso Sa ko. puso ko. Panginoong Jesus, Minsan pa, maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa amin, Panginoon. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko. Sa buhay ko. Hallelujah, Lord. Sa puso ko. For the last time, ating sabihin sa Diyos ng buong puso, maghari ka sa amin, O Diyos. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko. Sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Sa buhay ko, sa puso ko. Sabitin po natin na buong puso sa Diyos. Jesus, Lord, sa aming puso, sa aming buhay, maghari ka, O Diyos. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoon, maraming salamat. At dalangin po namin, O God, na sa umagang ito, hindi mo lang kami pakabanalin, but rather, punuin mo ang aming puso ng pag-ibig mo. Nang sa ganon, ano man yung worries, ano man yung alalahanin, Panginoon, ano man yung mga gumugulo sa aming isipan, ay mapalitan po ito ng pagsambang nararapat para sa iyo. At kung meron man pong may tataas, Panginoon, hindi po ang aming pagsamba, hindi po ang aming pong buhay, Lord Jesus, kundi ikaw at pangalan mo, Panginoong Jesus, na siya pong maitaas. We thank you, Lord Jesus. Maghari ka sa aming buhay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang aming Panginoon. tuloy-tuloy na po natin yung pasasalamat natin sa Panginoon. Amen. We are very grateful na patuloy tayong pinalalakas at pinapakumbaba ng Panginoon. Sa buhay po na meron tayo ngayon,
Jesus Christ. Amen. Let's clap and dance all together. Sabayan po natin yung ating mga kapatid as we celebrate. Sa'yo kami aawit, Panginoon. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ikaw ay papurihan. Taas daw po natin yung ating kamay. Aking kamay, itataas ka. Pangalan mo'y luwalhatiin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin. Pupurihin ka. Hey, hey! Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Taglay mong lakas. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapa. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Sabay-sabay mo. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman.
kaharian mo. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat and let's reflect sa salita ng Panginoon ngayong umaga sa pamamagitan po ng tanong na ito. God bless po.